Kapag ipinakita mong nasasaktan ka, mas lalo kang sinasaktan ng iba. Sa mundo ngayon, hindi lahat ng tao ay may malasakit. Kapag pinakita mo ang kahinaan mo, may ilan na gagamitin ito laban sa iyo. Sa trabaho, sa pamilya, o kahit sa mga kaibigan, kapag halata na apektado ka, mas nagiging target ka ng paninira, inggit o pang-aabuso. Kaya nga sa Stoicism, tinuturo ni Epictetus ang isang napakalakas na prinsipyo. Act as if nothing bothers you. Hindi ito pagiging manhid. Ito ay pagiging matatag. Hindi mo itinatanggi ang sakit, pero hindi mo rin ito hinahayaan na lamunin ka. Isipin mo ang isang punong kahoy sa gitna ng bagyo. Oo, ang mga dahon niya ay gumagalaw. Oo, ang mga sanga niya ay yumuyuko. Pero ang katawan ng puno, ang pinakapuno, matatag. Malalim ang ugat, buo ang pagkakatayo. Ganito dapat ang mindset natin sa mga pagsubok sa buhay. Ang tunay na lakas ay hindi laging maingay. Minsan, ang pinakamalakas na tao ay yung tahimik lang, pero buo ang loob. Hindi siya nagpapadala sa sinasabi ng iba. Hindi siya nagpapakita ng galit, lungkot o takot kahit nararamdaman niya ito. At dito ka magsisimulang magbago. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mong emosyon at hindi basta-basta nagpapadala, matututo kang hindi agad natitinag ng problema. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Kaya sa susunod na minuto, i-focus mo ang isip mo. Kalimutan mo muna ang ibang iniisip dahil ang video na ito ay magtuturo sa iyo kung paano ka magiging matibay kahit sa gitna ng kaguluhan. Let's begin. Prinsipyo number 1. Makinig ng mas madalas kaysa magsalita. Napansin mo na ba kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng dalawang tenga pero isang bibig lang? Simple lang ang paliwanag ni Epictetus. Dahil mas mahalaga ang pakikinig kaysa sa pagsasalita. Sa panahon ngayon, halos lahat gustong magsalita. Lahat may opinyon, lahat may sasabihin. Pero bihira ang taong marunong makinig at mas bihira ang taong gustong makinig. Ang resulta, labo-labo, argumento, hindi pagkakaintindihan. Ayon sa Stoicism, ang tunay na katalinuhan ay hindi sa dami ng sinasabi mo, kundi sa lalim ng pagkaintindi mo sa sinasabi ng iba. Ang taong marunong makinig ay mas mabilis matuto. Bakit? Kasi hindi siya abala sa pagbuo ng sariling sagot habang nagsasalita pa ang kausap niya. Nakikinig siya para umunawa, hindi para sumagot. Minsan, gusto nating marinig ang sarili nating boses kasi feeling natin mas tama tayo. Pero sabi nga ni Epictetus, huwag mong mahalin ang boses mo, mas mahalin mo ang boses ng iba. Sa ganitong paraan, mas lumalawak ang pananaw mo, mas lumalalim ang pangunawa mo sa mundo. Kaya simula ngayon, subukan mong i-practice ito. Bawasan ang salita, dagdagan ang pakikinig. Sa meeting, sa relasyon, sa pamilya, tanungin mo ang sarili mo, nakikinig ba ako talaga o naghihintay lang ako ng pagkakataong sumabat? Kapag natuto kang makinig, mararamdaman mo ang pagbabago. Mas magiging kalmado ka. Mas maiintindihan mo ang ugat ng problema. At mas rerespetuhin ka ng tao, hindi dahil maingay ka, kundi dahil marunong kang makinig. Tahimik ang pader pero matibay. Ganon din ang taong tahimik pero marunong makinig. Prinsipyo number 2. Laging maghanda sa pinakamasama. Marami sa atin ang hindi makatulog sa gabi. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pag-aalala. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung iwan ako ng partner ko? Paano kung magkasakit ako? Araw-araw may bagong bagay tayong kinatatakutan. Ayon kay Epictetus, isa sa pinakamatibay na panlaban sa stress at anxiety ay ang expectation ng pinakamasama. Hindi para maging nega, kundi para handa ka, buo ang loob mo sa kahit anong pwedeng mangyari. Ang Stoic mindset ay ganito. Isipin mong nangyari na ang kinatatakutan mo. Oo, masakit. Pero sa isip, natututo tayong harapin ito bago pa ito dumating. Parang training. Kapag dumating na ang totoong problema, hindi na tayo gulat, hindi na tayo wasak, kundi handa. Kapag sanay ka na sa worst case scenario, lahat ng mas magaan ay parang bonus na lang. Halimbawa, iniisip mong baka mawalan ka ng trabaho. Kapag hindi naman natuloy, magaan ang pakiramdam. Pero kung natuloy man, alam mo na ang gagawin mo kasi napaghandaan mo na. Hindi mo makokontrol ang lahat sa buhay. Pero ang paghahanda, nasa kamay mo yan. At kapag laging handa ang isip mo sa posibleng masama, mas magiging matatag ka. Hindi ka na matitinag ng maliit na aberya. Hindi ka na basta-basta natatalo ng emosyon.
Kaya ang payo ni Epictetus, isipin mo na ang sakit, ang hirap, ang kawalan, at pagsabayang patatagin ang loob mo. Kahit mawalan ka ng lahat, kung buo ang isip mo, panalo ka pa rin. Prinsipyo number 3, maging handa sa pagkabigo dahil ito ang daan patungo sa tagumpay. Lahat tayo ayaw mapahiya, ayaw natin magkamali. Ginagawa natin ang lahat para hindi matawag na bobo o palpak. Pero ayon kay Epictetus, ang kabiguan ay hindi dapat katakutan, dapat itong yakapin. Bakit? Kasi sa bawat pagkakamali, may aral. At ang taong hindi marunong mabigo, hindi rin marunong magtagumpay. Para kang sundalo na ayaw masugatan, paano ka matututo lumaban? Sa Stoicism, ang pagkabigo ay parte ng proseso. Ang tunay na katalinuhan ay hindi galing sa pagiging perpekto, kundi sa paulit-ulit na pagsubok at pagkakamali. Parang pagbibisikleta, ilang beses ka munang babagsak bago ka tuluyang makabalanse. Minsan, iniisip natin na kapag napahiya tayo, tapos na ang mundo. Pero para kay Epictetus, ang ganitong mindset ay kalaban ng pag-unlad. Dapat tayong matutong tumanggap ng pagkatalo, hindi bilang dulo, kundi bilang simula ng pagbabago. Kapag handa kang magmukhang tanga, doon ka nagsisimulang matuto. Hindi dahil wala kang alam, kundi dahil bukas ang puso mo sa pagkatuto. At ang taong laging takot magkamali, walang pinupuntahan. Kaya simula ngayon, palitan mo ang pananaw mo. Hindi ako natatalo, natututo lang ako. Hindi ako mahina, naghahasa lang ako. Mas okay nang madapa habang sumusubok, kaysa hindi lumakad sa takot na madapa. Dahil ang hindi sumusubok, walang mararating. Tandaan, ang bawat sugat ay marka ng tapang. Ang bawat pagkabigo ay puhunan ng tagumpay. Prinsipyo number 4, ingatan ang yaman, may dala itong panganib. Sino ba naman ang ayaw yumaman? Lahat tayo nangangarap ng mas magandang bahay, mas magandang kotse, at mas komportableng buhay. Pero paalala ni Epictetus, ang yaman ay parang apoy, nakakasilaw, nakakaakit, pero pwedeng makasunog kung hindi mo alam gamitin. Kapag bigla kang nagkapera, makikita mo rin ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid mo. May mga bigla na lang magiging mabait, lalapit, tatawagin kang bro o sis, pero hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil may kailangan sila. Mas malala pa, ang yaman ay pwedeng baguhin ka mismo. Hindi mo namamalayang unti-unti kang nalalason, nagiging mayabang, mapanghusga, o napapalayo sa tunay mong sarili. Yung simpleng pamumuhay mo dati na puno ng katahimikan, napalitan na ng stress, kompetisyon, at takot na mawala ang lahat ng meron ka. Ayon kay Epictetus, hindi masama ang yaman, pero delikado ito kung wala kang kontrol sa sarili. Dahil sa dami ng tukso at pressure na dala nito, maraming tao ang nawawala ang moralidad at prinsipyo nila. Nakakalimutan nila kung sino sila sa gitna ng kinang ng pera. Kaya kung may biyaya kang natanggap, ingatan mo. Pero huwag mo itong gawing basehan ng pagkatao mo. Mas mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng malinis na konsensya kaysa makapal na bank account. Sa Stoicism, ang tunay na yaman ay hindi sinusukat sa dami ng pera, kundi sa tibay ng loob at kalinisan ng intensyon. Prinsipyo number 5, huwag umangkla sa iisang pangarap lang. Minsan, sobrang buo ng loob natin sa isang pangarap, isang negosyo, isang trabaho, isang relasyon, na doon na lang umiikot ang buong mundo natin. Ang problema, kapag hindi ito natupad, parang gumuho na rin ang lahat. Ayon kay Epictetus, hindi mali ang mangarap. Pero delikado kung iisang pangarap lang ang pinanghahawakan mo. Kapag sa iisang bangka ka lang sumakay at lumubog ito, kasama ka ring lulubog. Ang Stoic mindset ay nagtuturo ng flexibility, kakayahang mag-adjust, magbago ng plano, at tumanggap ng bagong direksyon. Ang pagkakaroon ng maraming pangarap ay hindi kalat, kundi kaligtasan. Parang pagtanim ng maraming buto sa lupa. Kung hindi tumubo ang isa, baka yung iba naman ang mamunga. Kapag nakaangkla ka lang sa isang bagay, madaling masaktan. Pero kapag may iba ka pang tinatrabaho, hindi ka basta-basta natitinag. Halimbawa, kung hindi ka matanggap sa trabaho na gusto mo, baka mas mapabuti pa na mapasok ka sa ibang larangan na hindi mo inaasahan, pero mas babagay sa'yo. Sabi nga nila, do not put all your eggs in one basket. Sa Tagalog, huwag mong ibuhos lahat sa isang bagay lang. Dahil ang buhay, hindi laging sunod sa plano mo. At dapat handa kang harapin ang anumang liko ng tadhana.
Mas magaan ang loob kapag alam mong hindi lang iisa ang